Hallelujah. Amen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Hallelujah. Find rest my soul. Rest my soul. Yes, Lord. Hallelujah. In Christ alone. Know His power in quietness and quiet. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. The ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Ang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon, ngayon at pakailanman. Lord, muli, minsan pa, salamat po sa aming kalakasan ngayon, sa aming kalusugan, sa aming kapayapaan, sa aming hininga at buhay na walang hanggan na patuloy ng pinagkakalob sa amin, O God. Salamat sa biyaya mo, O God. Salamat din, Panginoon, sa lahat ng blessing na tinanggap namin sa isang linggo, kung saan, Panginoon, patuloy kang nagbibigay sa amin ng biyaya sa amin, Lord, lalo sa aming mga gawain, O God. Salamat sa lahat-lahat. Salamat din po sa mga pagsubok, Lord, na pinagdaanan namin, kung saan, Lord, Ikaw mismo ang narugumpay para sa amin, Lord. Higit sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami dahil katulad ng dati, nandiyan ka palagi sa amin, iningatan mo kami, ginabayan mo kami, at pinagpapalo mo kami ng Espiritu Santo, O God. Nagpapasalamat kami, nagpuri kami ng dakilang parang Kristo Jesus. Dalangin ko rin, Lord, na pagpalain mo ng gawain, higit sa lahat ang pangalan ng iyong salita, minsan pa, samahan mo si Pastor Boy upang mag-share ng mensahe para sa amin, Lord. We ask this to our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen, Amen. Amen. Tayo po'y mawit ng masayang awitin. Hallelujah. Sino bang masaya ngayon sa gabing ito? Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. O God. Awitin natin ang Come to the Peace. It's already
Come to the feast. Come, for the door is open wide. A place of honor is reserved for you at the Master's side. Heed the invitation. Come whosoever will. Praise God for salvation. For whosoever will. All things are ready, yes. Come to the feast. Come while the ways for welcome thee. Delay not while the day is done. Tomorrow will never be. Oh, hallelujah! Heed the invitation. Come whosoever will. Praise God for salvation. For whosoever will. All things are ready. That's true. Come to the feast. Leave every care and worry cry. That's right. Come feast upon the crab of God and drink everlasting life. Hallelujah. Heed the invitation. Come whosoever will. Praise God for salvation. For whosoever will. Hallelujah. Praise God, praise God. Sa pangawitin, hallelujah. Yes, a country choir ba yan? Hallelujah. Leading from beyond the far sky, where's the sea where there comes a night? If we're faithful, we shall go there by and by. In the city where the Lamb is the light. Hallelujah. In the city where the Lamb is the light. The city where they're coming on
that city. Oh, hallelujah. Nando na. Hallelujah. Ang ilaw ng sanlibutan. Oh God. Praise the Lord. Sa pang-awitin natin ang I'm amazed sa biyaya ng ating Panginoon. Tayo po'y nabuhay palagi araw-araw lang sa biyaya ng ating Panginoon. By grace, we're saved. Oh, hallelujah. No one knew how alone I was feeling. And the emptiness I cried so hard to hide. Though I love, said my life was fine without you. Yes, I was covering up the secret tears I cried. Then one day, hallelujah. Then one day, yes, someone told me of your mercy, oh hallelujah. In the love you showed in both Calvary, yes Lord, there you died, and for this my redemption, yes. In your broken's power, you set my spirit free. Yes, hallelujah. I'm amazed that you love me. I'm amazed, hallelujah. I'm amazed, yes, Lord, how you care, yes. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed. That's true. Hallelujah. Oh, hallelujah. This is true. There have been days when I feel you. That's true. Minsan, hallelujah. Lord, you know the many times I got astray. But I've learned, yes, love is stronger than my weakness. And your ear is open every time I pray. I'm amazed. Like you, Lord. Other friends could never be as close to me. I'm not afraid. I'm not afraid to face the problem tomorrow. Yes, knowing you are everything I ever need. Hallelujah, I'm amazed. I'm amazed, Lord, Lord, that you love me. Thank you, Lord. I'm amazed, hallelujah, how you care.
Praise God. Lahat, wala na. Tinapon sa dagdagan ng pagkalimot ng ating Panginoon. Ay boy, salamat muli. Tao po yung mga panandali. Dadako tayo sa, ano tayo? Dadako po tayo sa biyaya, patotoo. Tatawag po ako ng gustong magpasalamat sa ating Panginoon. Yun lang na pag-ising mo sa umaga, buhay ka, biyaya na ating Panginoon. Sabi nga ni Pastor Boy, yun ang hinihintay natin, biyaya na ating Panginoon. So, kahit anong pagsubok, pag nandyan ang biyaya na ating Panginoon, sigurado ang tangkuin natin. Bilang bride, mahal naman tayo natin. Kaya alam ko bawat meron tayong pauto, bawat sa ating buhay natin na pinagdadaan ngayon. Gusto kong tumamag, sinang hallelujah. Erjan, God bless Erjan. Gusto ba Erjan? Amen, praise God. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kabutihan ginawa sa akin ng Panginoon nung Martes dahil patungo ako ng Malati, Manila, and then pagdating ko ng Gate 3, biglang namatay yung makina ng motor ko. And then, kaliwat kanan, may mga bus at saka truck. Pero, iningatan ako ng Panginoon at naitabi ko ng ayos yung motor ko. At talagang nandun yung gabay ng Panginoon dahil sa ganung sitwasyon, talagang kung talagang maninervous ka, matataranta ka dahil mismong napakabilis ko. And then, yun nga, katabi ko kaliwat kanan is bus sa truck. So, nakatabi ako ng ayos. Then, nung ini-start ko ulit, ayaw na talaga dumandar yung motor ko. Sabi ko, paano ba to? Gusto kong tumawag sa mga technician ng mga motor. And then, nag-pray ako. Chinik ko yung mismong karburador ng motor ko. Nagpapasalamat ako dahil binigyan ako ng sapat na patient at kaalaman ng ating Panginoon. Bagamat hindi ko alam na ayusin yung motor, pero nagbigay siya ng instruction sa isipan ko dahil kung tutuusin, hindi ko na may start yung motor ko. And then chinig ko yung spark plug, ano naman yung kuryente ng spark plug, pero yung mismong gas hindi dumadalo, hindi pumapasok. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ko, and then para ma-start ko to. And then yun nga, tinik ko ng 3 beses, so nag-start yung motor ko. Kaya hindi ako tumawag ng tulong sa mga mekaniko, pero binigyan ako ng kaalaman ng ating Panginoon para ma-start ko yung motor. So, binabalik ko ang papurit, papasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Talagang ang Diyos talaga yung nag-ingat sa atin palagi, lalo sa mga trabaho natin. Alam ko na paglabas mo lang dyan, talagang nandyan na yung talagang kung hindi ka tayo nagdadasal, maaaring siguro. Kaya salamat sa Panginoon dahil dyan, ligtas ka natin. Praise the Lord, purihin ka, pagpalain ka nating Panginoon. Sampo ng kanyang pamilya. Meron po ba na gustong magpasalamat, gustong magpatuto, gustong umawit? Si Brother Daniel, God bless you. Brother Daniel. Kakanta yung pinakapugi nating young people. Nakakatuwa. Ibinaktis niya, talagang grabe. Bali mamaya, bukas, meron kang down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man
dolorosa, triste día en Jerusalén. Posolados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que hilaba en la cruz. Por la vía dolorosa, pues la vía del dolor, como pena vino Cristo, Rey y Señor. E fue Él quien hizo a mí por solo amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood will cleanse the souls of all men. Made this way to the heart of Jerusalem. Down the via dolorosa, called the way of suffering. Like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the via dolorosa of the way to Calvary. Amen. Hallelujah. Oh, grabe. Oh my. Oh, an awesome. Okay. Napakagandang awitin para kay Daniel. Talagang nakakatuwa kasi bata pa lang ginagamit ng Lord para patutuwa mag-umawit sa ating Panginoon. Alam ko natutuwa yung pamilya niya para nakakatuwa talagang blessed God. Kaya siguro sa Sunday ba, Daniel, meron kang burger. Bless the Lord. So, palayan ka, meron dahil sampo yung pamilya. Meron po na gustong magpatuto, umawit. Hallelujah. Praise the Lord. Gusto ko lang ipatuloy yung patuloy na mga gawain natin sa bali 3 po yun na palaging sa isang linggo. Doon sa Buenas, doon sa Antipolo, tsaka sa Arenda, at talagang sa pangunan ni Pastor Boy, no? At doon sa Buenas po ay may isang na magpaparibaptize, no? Para daw sa malaman niya na ang katotohanan na yung tamang bautismo. Kasi nabautismo niya sa walang pangalan eh. Kaya na-realize niya nung Martes, no? Nung Martes na nakalaya siya. So, salamat siguro sa Sunday paglubog sa tubig, no? Salamat, pagpalayang lahat, no? Pagpayanan si Pastor Buenan kasi talagang medyo yung health niya talaga nung kahapon hindi siya nakapag-preach dahil medyo ang pakiramdam niya. Pero ngayon alam po na si Lord mismo ang papagaling sa kanya. So, yan po ba na gustong may gustong dadako tayo sa spoken request natin kung meron tayo. Si Jing, Elvis John. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Sama niyo po sa prayer kasi bukas po ay annual field trip namin. So sana po ingatan ng Panginoon simula pag-alis namin sa paaralan hanggang sa lahat ng stopover or itineraries namin. Nawa po ingatan ng Panginoon ang lahat ng buses, pati mga mag-aaral, pati teacher. Nawa ingatan niyang lahat at makarating sa kanilang tahanan sa gabi ng ligtas at nag-enjoy ng walang
hopefully walang kaso. Kasi nag-orientation ako kanina, medyo marami-rami sila. So, sama niyo sa panalangin na mag-enjoy lang sila nang hindi gumagawa ng kaso kasi of course, lahat ng kasong gagawin nila may karampatang punishment yon. At itong batch na to yung pinakamarami kong agreement, yung before pa lang magpasukan, may agreement na kami na hindi nila kailangan magkaroon ng kaso kasi pagka nagkaroon ng major case, magtatapos sila ng grade 10 ng hindi pa panahon. So sana po sama niyo sa panalangin na lahat ng rights, lahat ng pupuntahan ay ingatan nawa ang lahat ng aming mag-aaral. Yun lamang po. Amen. Amen. Praise the Lord. Meron pa ba na gustong maglahad ng panalangin? Hallelujah. So, kung wala na, itatlo natin ang ating mga kamay para sa ating smoke. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo dadako na po sa pinaka-importanting bagay natin sa salita ng Diyos. Tayo po ito ngayon mga kapatid. Witin natin ang I am the bride. I know I am the bride. Habang tinatawagan ko si Pastor Boy. Bride that you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, Lord. I have the word, beloved, that I'm holding to. Yes, you're the one who means everything. Hallelujah. I will see, yes, I will worship you. I will bow myself humbly at your throne. Yes, I will do anything. I will do everything for you alone. Once again, I know I am the bride. Hallelujah. Oh, I am. Pastor Boy, God bless you. And yet you're returning for, dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything for you alone. And I will do anything. I will give everything for you alone. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon muli sa gabing ito na niloob niya na tayo ay magkasama-sama at magpatuloy tayo sa pagpupuri at paghahandog ng mga awitin sa ating Panginoon. Praise God. Salamat sa Diyos at
Finally ay maganda na ang ating panahon. Hallelujah, praise God. At kagabi ay nakapagdaos na muli kami ng Bible study doon kila Sister Clarita sa dako ng Francia Village. At at the same time, siguro pwede tayo maupo muna sandali. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na naging mabiyaya din po yung aming lakad papunta sa dako ng Zambales last Tuesday. Na kausap po namin si Pastor Benny Pulagay at natutuwa po kami na sinalubong talaga niya kami na walang tungkod at malakas na siya. At salamat sa Panginoon, naka-recover na po siya doon sa kanyang stroke. At sabi nga daw ng mga tao, hindi makapaniwala na just 2 months pa lang ang nakakaraan ay gano'n na kalaki ang development ng kanyang paggaling. At tinatanong namin siya, kumusta na siya, at sinabi namin ang bahagi ng aming pakay ng pagpunta roon, bukod sa madalaw siya, ay para pag-usapan ang schedule ng paggawa ulit o pagsisimula ulit nung second part ng Mr. Expo. Dahil nung kami po ay umalis nung first part ay nag-request sila na ulitin dahil gusto nilang makapag-imbita ng mas marami pang mga pastor sa lugar na yon. At the same time gusto nilang ulitin ng dahan-dahan para dahil may konting deficiency pala sila sa mabilis na paggagap ng Tagalog, palibas sa mga taga-Sambalenyo sila at karamihan ay mga tribal leaders, hallelujah. Kaya sabi nila, dahan-dahanin ang presentation para mas magagap nila ng gusto ang laman ng Mr. Expo. At sabi ko sa kanya, wag mong apurahin, Brother Pastor Benny. At kami naman ay nagtatanong lang kung kailan ka available. Kasi siya talaga ang pangunahing may impluensya dun sa mga kasamang pastor. At sabi niya, hindi pastor, sabi niya, lumalabas na nga ako eh. Sabi niya, dinadalaw ko nga yung mga pastor at nakikita nila ay pinagaling na pala ako ng Panginoon. Sabi niya, anytime, sabi niya, ay pwede nating simulan. Kaya nag-usap po kami at November 18. Gusto niya one day before ng Mr. Expo ay nandun na kami, yung Mr. Expo team, at makapag-fellowship na muna. At who knows, baka doon sa unang araw na yon ay magpabautismo na sila dahil nung huli po naming pag-usap doon, huli naming after ng Expo ay natalakay namin ang bautismo at naintindihan nila. At actually, kung di lang kami siguro nagmamadali at nagtagal pa ng ilang panahon ay nagpabautis na yung ibang mga pastor doon. Kaya salamat sa Diyos sa biyaya niya. And also, I think si Brother God, hallelujah, sa isa sa mga attendees natin sa San Buena Bible Study ay nag-decide po na I think this Sunday ay magpaparibaptize siya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise God. And of course, isama natin sa panalangin ang lakad nila, Sister Jean bukas. Nawa ang Panginoon na mag-ingat sa kanila sa field trip. And yun din isang may bago pong attendees doon sa San Buena na taga Isabela rin. At kahapon, first time niyang dumalo ng gawain ay talagang nagpapatotoo na siya. At isama natin siya sa panalangin na nawa ay patuloy siyang gabayan ng ating Panginoon para sa pagpapatuloy niya sa pananampalataya. At wag po nating kalimutan na patuloy nating isama sa panalangin yung pamangkin ni Brother Manny. Pinag-pray natin Sunday, nasa ICU. At patuloy daw lang natin isama sa panalangin. And also nawa ang Diyos ang mag-provide ng mga donors para sa
dugo na kakailanganin o pamalit dun sa magagamit sa operasyon ng kanyang pamangkin. So salamat sa Diyos sa kabutihan niya sa buhay natin. So, yan po kayong lahat na tumayo. Hallelujah. Para sa pagbasa ng kanyang salita. At ang ating pong scripture, hallelujah, sa gabing ito ay makukuha natin, mababasa natin sa Luke chapter 14, verse 23 to 24, at nais nating bigyan ng title ng ating pangangaral sa gabing ito na A Call to the Great Supper. A Call to the Great Supper. So Luke chapter 14, verse 23, ang sabi doon, And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay yumukot manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan nyo sa buhay namin, Panginoon. Even Lord, sa pagising namin sa umaga at meron pa kaming hininga, Panginoon, ay sapat ng dahilan upang kami magpasalamat sa iyo. Even Lord, sa mga kalakasan at kalusugan na tinatamasa ng bawat isa, ay Lord, lubusan namin itong pinagpapasalamat sa iyo. At ikaw ang siyang dahilan ng aming lakad, ang paraan kung bakit kami nabubuhay pa sa mundong ito, Panginoon, dahil ikaw ang siyang nais naming paglingkuran, Panginoon. Gusto naming ang bawat bahagi ng buhay namin, Panginoon, ay isang matatawag mong isang paglilingkod sa iyo, O God. Kaya Lord, even this night, Lord, tulungan mo nawa kami na makaunawa, nawa ang gabing ito ay patuloy mong gamitin upang ang iyong salita na nasulat, Panginoon, sa iyong banal na aklat ay aming matunghayan, Panginoon, at dito ay humango, Lord, ng mga aral mula sa iyo. At ikaw, Lord, ang totoong nais naming mangusap sa aming kalagitnaan. Ikaw nawa ang totoong magturo sa amin, Panginoon. Ikaw lang ang may kakayanang humipo, Lord, ng aming mga puso upang ito'y maging mabuting sisidlan, Panginoon, ng iyong mga salita. Sana'y hayaan mong manatili doon, Lord, ang bawat salita na aming naririnig upang ito ay magamit namin tagapagpaalala sa amin, Panginoon, tagapagpalakas sa panahon ng kahinaan at comforter sa panahon ng aming kalungkutan, Panginoon. At nawa, ikaw, Lord, ang gumamit, Panginoon, sa iyong munting lingkod. Tulungan mo siya, O God, upang may pangaral, Lord, ayon sa iyong kalooban ang iyong mga salita. Sa ilang namin ito pinagkakatiwala ang lahat, O God, at naniniwala na ikaw ang siyang magpapala sa amin. Salamat sa iyo, O God, sa lahat ng ito ngayon pa lang. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayo lahat. Praise the Lord. At mga kapatid, hallelujah, ang ating binasa kanina sa Lucas chapter 14, verse 23 to 24 is actually a part ng isang series, verses, hallelujah, of verses na sinabi ng Panginoon upang sabihin sa atin, especially dun sa mga taong kaharap niya noong panahong yon, upang ipaliwanag, hallelujah, ang kaharian ng Panginoon at maintindihan ng mga tao sa simpleng paraan. This is actually part of the parable, hallelujah, of the wedding feast, hallelujah. At makikita natin sa umpisa, hallelujah, ng parabolang ito sa verse
16, na ang sabi dito, then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many. May isang lalaki, hallelujah, na naghanda ng isang malaking hapunan. At marami ang kanyang inimbita. Just by the word great and supper, alam natin na ang tinutukoy nito ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang handaan kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang ating kaligtasan. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang darating na tinatawag nating marriage supper of the Lamb, kung saan ay makakasama natin ng Diyos. Hallelujah. At doon, hallelujah, madalas nating naririnig sa pangangaral, hallelujah, doon habang tayo, hallelujah, ay kasamang hahapon, praise God, kasama ng ating Panginoon. Ang sabi ng propeta, hallelujah, doon niya tutuyuin ang ating mga luha. Sabi niya, yung lahat ng paghihirap natin, lahat ng trials natin, lahat ng mga pinagdaanan nating mahihirap dito sa mundong ginagalawan natin na ngayon, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, hindi kayang itumbas ang kaluwalhatiang matatanggap natin doon, hallelujah. Sa dinadanas nating hirap dito, sabi niya, hindi kayang ikumpara, ang layo. Ibig sabihin, pag naranasan mo yung joy na kasama mo ang ating Panginoon, lahat ng hirap mo, makakalimutan mo yan. Hallelujah. And actually, si Lord ito na inoffer, hallelujah, nung siya ay dumating dito sa lupa, siya ay nanahan, hallelujah, nagkatawang tao siya sa magitan ng ating Panginoong Kristo. Actually, yun ang pagbibigay, paghahain, hallelujah, pag-aalok sa mga tao tungkol sa malaking hapunan. Ang sabi, and he bade many. Marami ang kanyang inimbitahan. At naintindihan natin, of course, hallelujah, na ang kaligtasan ay unang dumating sa mga Hudyo. Praise God. At makita natin, hallelujah, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Nung dali niya, hallelujah, hallelujah, ang ating Panginoong Kristo dito sa lupa. And then, later, hallelujah, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Binata niya ang hirap, ang hagupit sa kanyang likod, ang panununtok sa kanya, ang paghihiya sa kanya, ang pagapako sa krus, ang pagsaksak sa kanyang tagiliran. Lahat yun ay binata ng ating Panginoon. Upang ang sabi, ang lahat ay may handa. After ng kanyang sakripisyo, mga kapatid, doon sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, all things are ready. Lahat ay handa na, hallelujah, para tanggapin natin ang kaligtasan, especially sa mga Jews, kasi sila ang unang pinag-alayan ng Panginoon ng pagliligtas. Anong sabi ng message na a wedding supper? Ang sabi dito, now Christ came, the law came, Moses came, Elijah came, the prophets came, and everything that pointed to Calvary come to there, and the Lamb was slain. Ibig sabihin, handang-handa na ang lahat. Ang mga tao, nakita nila kung paano ang mga propeta, ang sinasabi ng mga propeta, lahat ay tumutukoy sa pagdating ng Mesayas.
Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang Mesayas, hallelujah, alam nila, hallelujah, na ito ang hinihintay para tubusin sila sa kasalanan. And everything is provided and waiting. At ang lahat sana ay handang-handa na. And now the next thing has to be, the invitation has to be given out, and God alone comes and gives them out. Of course, siya ang kumikilos. Hallelujah. Siya ang kanyang banal na spirito ang kumikilos sa magitan ng mga apostol, nagdadala ng imbitasyon para sa hapunang ito. The preacher says, all things are ready. That's the preacher speaking. All things are ready. The invitations went forth and the preacher said, all things are ready. God gave the invitation after the preaching of the word. And how do you know that all things are ready? It is written in the word. Paano masasabi na totoong handa na ang lahat para sa pagliligtas? Nakasulat nga sa Biblia. Faith cometh by hearing, and hearing of the word of God. Walang pwedeng magsabi na hindi pa totoong handa ang pagliligtas dahil lahat ng bagay ay nangyari na. Your healing is ready. The great jubilee is ready tonight. Hallelujah. God's great divine healing campaign for you is ready. Amen. And the Christ has been killed. His blood has been shed. The Holy Ghost is here, and the Father's giving you an invitation. All things are ready. Who said so? The Word. So, anong hinihintay mga kapatid? Hallelujah. Yung pagpunta na lang ng mga tao doon sa kasalan, isipin yung pagtanggap na lamang, hallelujah, ng imbitasyong si Lord mismo ang nagbigay sa mga tao. Praise God. Anong sabi ng Lucas chapter 14? Nandun ang imbitasyon, hallelujah. Handa na ang lahat. Pero nung sabi, and they all with one consent began to make excuse. Bakit kailangan sabi, and they all? Kasi generally speaking, ang buong lahi ng mga Hudyo, hallelujah, ay tinanggihan ang ating Panginoong Kristo. Kaya they all, with one consent, began to make excuse. Nagdahilan. Of course, gumamit ng mga parabola ang Panginoon. Nagdahilan ng mga tao na iniimbitahan para sa kasalan. Anong mga sinabing dahilan? Anong sabi ng isa? I have bought a piece of ground, and I must need go and see it. I pray thee, made me excuse. Nakabili daw ang isa ng lupa at kailangan niyang tingnan. Lame excuse. Palusot lang, hallelujah. Alam natin, sino ba naman ang bibili ng lupa na hindi niya titingnan muna bago niya bayaran? Actually, naalala ko yung sa amin, nung nandun pa ako sa assessor's office ng Cainta. Hallelujah, merong sa amin nagtatanong. Hallelujah. Sabi niya, nabili ko tong lupa na to. May title siyang dala. Sabi niya, pwede niyo bang ituro sa amin kung saan ba tong lote na nabili ko? Hallelujah. Praise God. At sabi niya, nabayaran ko na yan. 2 years ago na. Hallelujah. Gusto ko lang makita ngayon. At hinanap namin kasi meron naman kami mga mapa, may tax map. At sabi ko, sir, yung pong nabili niyong lote, may nakatira na. Oh, sabi niya, opo, sabi ko, may mga nakatira pong mga isda. Ha, isda? Bakit? Kasi po yung nabili niyong lote, part ng floodway. Sabi niya, binayaran na yan
ng gobyerno doon sa tao, ibinenta pa sa inyo. Praise God. So, hindi talaga nangyayari. Actually, hindi karniwang nangyayari na bibili ng isang tao ng lote na hindi niya muna tinitingnan. So, ito ay palusot na lamang. Hallelujah. Praise God. And another said, I have bought 5 yoke of oxen and I go to prove them. Sabi niya, bumili ako ng 5 magkakatuwang, hallelujah, ng mga baka at gusto kong subukan sila. Again, a lame excuse, hallelujah, palusot lamang ito. Sino ba naman ang bibili? Babayaran mo yung baka, tapos hindi mo alam kung kaya gawin yung trabaho. Of course, tetestingin mo muna bago mo bayaran. At sabi, I pray thee, have me excused. And another said, I have married a wife and therefore I cannot come. Sabi niya, kakakasal ko lang. May napangasawa ko at hindi ako makakapunta. Ano ba naman, hallelujah, ang pumunta sa isang social gathering? Kung ba'y kinasal ka, hindi ka na pwede pumunta sa isang social gathering. Palusot lang ito, mga kapatid. Pagpapakita, hallelujah, kung ano ang ginawa ng mga Hudyo. They rejected the Messiah, hallelujah, na dumating sa kanila sa panahong yun. Kung ano-anong pwede nilang gawing dahilan, hallelujah, pero alam natin, hallelujah, hindi pa pwedeng mangyari na ma-justify sila, hallelujah, sa kanilang ginawa dahil matagal ng panahon, maraming propeta ang nagtuturo sa araw na yon ng pagdating ng ating Panginoong Kristo. Praise God. At ano nangyari? So verse 21, so that the servant came and shewed this Lord this thing. At yung inutusan para imbitahan ang mga tao para sa kasalan ay dumating at sinabi niya ang nangyari. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in either the poor and the maimed and the halt and the blind. Ito'y pagkapakita kung paano ang Diyos, dahil ni-reject ng Hudyo, hallelujah, ang kaligtasan, binuksan niya ito sa iba. Hallelujah. Of course, tamang-tama doon sa ibinili ng Panginoon. Sabi niya, ipangaral niyo ang salita, unay sa Jerusalem, and then sa Judea and Samaria, and then to the uttermost part of the earth. Pinangaral nila sa Jerusalem, nag-imbita ng kasalan sa Jerusalem. Of course, meron din namang pumunta. Yun yung mga disciples ng ating Panginoon, mga apostles and disciples, pero majority ng Jews ay nireject ang ating Panginoon. At anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang offer, hallelujah, ang pag-iimbita. Lumabas siya, hallelujah, sa Judea and Samaria. Katulad ng nabanggit natin last Sunday, hallelujah, about the woman, hallelujah, doon sa well, isa siyang Samaritan woman. Anong ibig sabihin? Yung mga taong tinuturing ng mga Pariseo, ng mga unclean, madudumi, mga Samaritan, hallelujah. Pero ano nasabi ito? Sila ang tinawag ng ating Panginoon. In-offer sa kanilang kaligtasan. Hindi lang para sa mga Hudyo. Binubuksan ng Diyos ang kaligtasan para sa lahat. Yung mga dati ay nililibak. Dati ay ang baba ng tingin ng mga Pariseo, mga Hudyo. Remember Zacchaeus, hallelujah. The tax collector, hallelujah. Ginamumuhian siya ng mga Hudyo, pero pinuntahan siya ng ating Panginoong Kristo.
Hallelujah. Ang babaeng binanggit natin noong Sunday, ang Samaritan woman, outcast sila sa mga Hudyo, pero pinuntahan ng ating Panginoon. Anong ibig sabihin? Binuksan ng Diyos ang kaligtasan sa sino man. Hallelujah. Kahit sino tayo, kahit anong kasalanan mo, hallelujah, pwede kang lumapit sa ating Panginoon, hallelujah, at tanggapin ng kaligtasan. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded. Natawag na niya ang mga bingi, ang mga bulag, ang mga mahihirap, ang mga pingkaw, ang mga pilay. Actually speaking, doon sa mga Samaritans, hallelujah, at doon sa mga tinatawag na mga Hudyo, unclean. Pero sabi ng servant, Lord, it is done as thou hast commanded, and yet there is room. Tinawag ko na sila, Panginoon, pero maluwag pa rin. May space pa. May upuan pa. At anong sabi ng Panginoon? And the Lord said unto the servant, Go out into the highways and the hedges, and compel them to come, that my house may be filled. Ayaw ng Diyos na kalahati lang ang laman ng kanyang handaan. Gusto niya puno. So anong pinatawag niya? Sabi niya, doon ka pumunta sa mga daan at sa mga bakuran. Ibig sabihin, praise God, and compel them to come in. Dati, hallelujah, yung biyayang in-extend lang sana sa mga Judeans and Samaritans, now umabot, hallelujah, sa uttermost part of the earth. Ano yun? Sa mga hintil. Tayo to, mga kapatid, hallelujah. Tayo na doon sa highways and hedges, hallelujah. At ngayon, may pag-asa na tayong makalapit sa ating Panginoon. Praise God. Alam niya, kasama tayo sa kaligtasan before the foundation of the world. Sabi niya, tawagin mo din sila. Hallelujah. For I say unto you, that none of those men which were bidden shall taste of my supper. At ito ang mabigat, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga nireject, nag-reject doon sa handaan, hallelujah, tuluyan na silang hinatulan ng ating Panginoon. Praise God. Of course, may matatawag, hallelujah, sa Israel. Matapos ang kaligtasang in-offer sa atin ng ating Panginoon, isang araw, hallelujah, tatawagin tayo, makikita natin ang mga kapatid nating nauna sa atin, muli silang bubuhayin. Actually, sila ang unang bubuhayin ng ating Panginoon. Sila Brother Henry, sila Pastor Ruel, sila Tatay Sani, sila Sister Stella, sila Brother Pete. Lahat sila'y gigisingin ng ating Panginoon pagkat sila'y natutulog lamang ngayon. At ano mangyari? Sila, hallelujah, yung pagpapakita nila sa atin, naniniwala ako, hallelujah, sila, yung pangyayaring yun, ang magbabago ng ating katawan. Hallelujah. Yung makita mo lamang sila, mga kapatid, hallelujah. Yung matagal mo nang naririnig, hallelujah, tungkol sa pangyayaring yun, at makita mo na sila. Naniniwala ko, ito yung magbabago ng ating katawan. Si-shoot up nito ang ating faith. At aabot tayo doon sa rapturing faith. And suddenly, magkakaroon tayo ng translation ng ating katawan upang magkaroon tayo ng glorified body. Hallelujah. At sabi dito, pero yung mga tumanggi, hallelujah, yung hindi kinilala ang imbitasyon na ibinigay sa kanila, tuluyan na silang hahatulan ng ating Panginoon. Na sabi, none of those men which were bidden, yung mga inanyayahan at nireject, sabi niya, none of them shall taste of my supper. Sabi niya, hindi nila matitikman ang aking hapunan. Ibig sabihin, tuluyan na silang i-condemn ng ating Panginoon. Praise God. Now, ang parable na ito, mga kapatid, hallelujah, sa Lucas chapter 14, ay may kukumpara natin sa Revelation chapter 3.
kung saan ang ating Panginoon ay nangungusap at sinasabi niya, "Behold, I stand at the door and knock." Narito ako, sabi niya, nakatayo at kumakatok. "If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him." Hahapong kasama niya at siya at ako, and he with me. Praise God. Remember, mga kapatid, ang sabi dito, si Lord ang kumakatok. Praise God. Sabi ni Brother Branham, kasi isa-isang convention, hallelujah, ay ginamit niyang scripture, hallelujah, ang tungkol sa binasa natin. At sabi niya, napakaikling scripture para sa isang convention. Pero sabi niya, that's enough scripture. Sabi niya, that's enough scripture right there to take all communism out of the world and convert the entire world. Sabi niya, walang maliit na talata ng Panginoon. Sabi niya, kahit anong talata, kahit ito, sabi niya, sapat na ito, sabi niya, that's enough scripture right there to take all communism out of the world and convert the entire world. Sabi niya, because it is an invitation to salvation. Yung palang binasa natin na si Jesus ay kumakatok. Hallelujah. Sa pintuan, at ang sino man magbubukas sa kanya ay kasamang hahapong kasalo niya. Sabi niya, that is an invitation to salvation. It's also an invitation to healing. The guarantee of eternal life. Oh, it means so much if it be received in the light that it's wrote in. Kung tama lang daw ang pagkaunawa natin doon sa simpleng scripture na yun. Sabi niya, sapat-sapat na yun. Hallelujah. That simple verse, hallelujah, sapat na yon para mag-guarantee ang ating eternal life. Praise God. At kinuwento niya ni Brother Branham ang tungkol sa isang great artist. Sabi niya, merong isang mahusay na pintor at yung scripture na to, ang tungkol sa scripture na to ay sinubukan niyang i-drawing. Of course, dinrawing niya ang ating Panginoon, hallelujah, at nandun sa labas, hallelujah, of course, ang kumakatok ay nasa labas. Wala namang kumakatok na nasa loob ng bahay. Ibig sabihin lang, hallelujah, itinaboy ang ating Panginoon palabas. Siya sa halip na ang ating Panginoon ay manahan, hallelujah, sa mga simbahan, hallelujah, at sa mga mananampalataya, anong nangyari? Naitaboy siya palabas. Praise God, hindi ba yun ang sinasabi ng Laodicea? Ang description ng Bible tungkol sa Laodicea, our church age. Hallelujah, na sinasabi, ang iglesia nito, ang sabi niya, ako'y mayaman at hindi na ako nangangailangan. Yun ang assessment ng Laodicea sa kanyang sarili. At kaya naman, makikita natin kung gaano na karami ang mga mega churches, napakalalaking mga simbahan, hallelujah, at sinasabi nila, technically sinasabi na hindi na namin kailangan ng Panginoon. Mayaman na kami. Hallelujah. Pero ano ang assessment ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, hindi mo alam na ikaw ay mahirap at bulag at hubad. Kala niya mayaman siya, hallelujah. Pero salat siya sa tingin ng ating Panginoon, mahirap. Bulag siya, sabi ng Panginoon, bulag sa katotohanan. At hubad siya sa katuwiran. Yun ang tamang assessment ng Diyos sa mga mananampalataya sa panahon ng Laodicea. Praise God. At ano pa sabi ng Panginoon? Sabi niya,
Ayoko, sabi niya, na kayo ay malahininga. Sa 7 church ages, mga kapatid, hallelujah, doon sa mga panahon na yon, hallelujah, simula pa nung isilang ang iglesia, sa panahon ng nila Apostol Pedro, hallelujah, Apostol Pablo, sinilang ang iglesia, pero sa lahat ng panahon, identified ang mga totoong naglilingkod sa Diyos at yung hindi. Pero dito lamang sa Laodicea, binanggit ng Diyos ang mga mananampalatayang tinatawag niyang malahininga. Ibig sabihin, naglilingkod sa Diyos and at the same time, naglilingkod sa sanlibutan. Pag Sunday, at prayer meeting, hallelujah, ay masayang nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Pero pagdating ng ibang araw, kasama rin ang sanlibutan. Anong sabi ng Diyos? Sabi, ayoko sanang ikaw ay malahininga. Either na magpakalamig-lamig ka na lamang, sabi ng ating Panginoon, o magpakainit ka sa iyong pananampalataya. Sapagkat sinasabi ng Diyos, sayang lang. Kung hindi mo totoong isusuko ng buong-buo ang buhay mo sa ating Panginoon. Praise God. Ang gusto ng Diyos, magpakainit tayo sa paglilingkod. Praise God. Especially now na alam na natin, hallelujah, isiniwalat na sa atin ng Diyos ang lahat ng biyayang makakamtan natin. Dito lamang actually, mga kapatid, sa ating panahon lamang, totoong nalaman natin ang lahat ng hiwaga ng ating Panginoon. Na-realize natin kung sino tayo. Sa mahabang panahon, ang pagkakilala ng mga mananampalataya ay kaibigan lang sila ng Diyos. For a time, ay inisip silang kaaway and then naging kaibigan ng ating Panginoon. Pero ngayon, mga kapatid, dito lamang sa ating panahon nakilala natin, may special calling ang Diyos, hallelujah, sa atin at walang iba kundi tayo ay naging asawa ng ating Panginoon. Tayo ang kanyang nobya. Tayo ang bride, hallelujah. Praise God. Kaya nga, ang isang dakilang pintor na to, hallelujah, ay sinubukan niyang i-drawing, hallelujah, based sa kanyang analysis, hallelujah, yung binasa natin na scripture na tungkol sa Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him. Praise God. So, dinrawing niya ang ating Panginoon na may dalang lampara. Wala namang binanggit doon na may dalang lampara. Pero sa kanyang drawing, may dalang lampara. Praise God. Ibig sabihin, gabi. Gabi siya kumakatok. At sabi nung isang critic, sabi sa kanya, ang galing ng pagka-portray mo ng drawing. Basahin natin. The great artist, I can't call his name now, who painted the famous picture of Jesus knocking at the door. I think he was a Greek. And when he met years of painting, studying, every famous picture has first go the Hall of Critics. Because before it can go to the Hall of Fame, that is men who do know how to criticize. At inilagay ang picture na yun, hallelujah, para tingnan ng mga kritiko. Para later, kung ma-approve, ay mailagay sa Hall of Fame. And when one of the critics of the picture came to the painter, he said, "There's one thing you lack on your picture." Kasi sabi niya, ang galing ng pagka-drawing mo. Sabi niya, yung mukha ng Panginoon, tamang-tama. Sabi niya, yung pagkaka-drawing ng pinto, eksaktong-eksakto. Hallelujah. Doon sa panahon, ugma doon sa panahon na ang talatang yan ay isinulat. At may dala pang lampara si Lord. Speaking, hallelujah,
of the condition, hallelujah, sapagkat ang panahon yun, hallelujah, ay gabi, ibig sabihin, which is our time, hallelujah, na sinasabi katulad ng drawing na ginawa ni Brother Branham, ang 7 iglesia, hallelujah, dinrawing niya na merong bilog at merong puti at itim, at doon sa Laodicea, konting-konting liwanag na lang ang natitira, madilim na madilim. Ibig sabihin, ito ang panahon ng sobrang dami ng kasalanan ng tao. Sa panahon kung saan napakarami ng iglesia, bawat kanto halos may iglesia. Dito nga sa atin, 4 na church tayong magkakatabi. Paglabas mo doon, may simbahan na naman. Sa panahong halos lahat ng tao may Biblia sa kanilang mga cellphone. May access sa salita ng Diyos. Pero ganun pa man, ito pa rin ang pinakamadilim, pinakamasama, pinakamarami ang kasalanan. Kaya tamang-tama, may dala ang Diyos na lampara. Pero sabi niya, there is one thing you lack on your picture. Sabi ng kritiko doon sa painter. Pero meron lang ako nakitang mali. Sabi niya, isa lang ang kulang mo doon sa dinrawing mo. Then he said, what is it? Ano to? Ano yun? And he said, you have a door, sabi niya, nag-drawing ka ng pinto with no latch on it. Pero wala siyang hawakan. Walang susian. Oh, sabi niya, the painter said, the latch is on the inside. Sabi niya, sabi niya, meron yan, sabi niya. Pero sabi niya, sinadya ko yung ganyan kasi ang hawakan niyan ay nadun sa loob, ang susian niyan ay nadun sa loob lang. Now, sabi ni Brother Branham, that's the way it is. At sabi niya sa ating mga Kristiyano, dapat ganyan. Ganyan talaga. You have the latch on the inside. Ang totoo, hallelujah, nasa loob. Kung kumakatok man ng Panginoon, tayo ang may karapatan, may kakayahan na pagbuksan siya. Kasi nasa labas siya. Wala siyang paraan para buksan, walang hawakan. Sino ang makakapagbukas? Yung nasa loob. Yung tinatawagan ng ating Panginoon. Remember, pag may isang taong kumakatok sa bahay nyo, meron siyang dala, meron siyang mensahe. Hallelujah. At kung kumakatok man ang Panginoon, hallelujah, meron siyang mensaheng dala dito at ang dala niya ay ang ating kaligtasan. Hallelujah. Nag-o-offer siya ng buhay na walang hanggan. And Christ cannot open your heart. Being out of it, neither can He go in the closet when you've got yourself shut up in there. You've got the latch in your own power, but His goodness to stand and knock. Sabi niya, ikaw, sabi niya, ang may kakayanang pagbuksan siya sapagkat ito'y nakasara doon sa loob. Praise God. Pero siya, sabi niya, patuloy lang siyang kumakatok. Remember, hallelujah, kahit nung panahon na nararamdaman nating tinatawag tayo ng ating Panginoon at tayo nagpapatumpik-tumpik pa, ayaw natin. Hallelujah. At ang Diyos, hallelujah, sa anong paraan na pwedeng gawin niya, kikilos at kilos siya para lamang tumanggap tayo sa Kanya. Hallelujah. Siya ang gagawa ng paraan. Praise God. At kaya sabi niya, but I want to ask this church tonight a question. And I want you to get it real good and straight. When you let Him in, at kung papapasukin mo nga ang ating Panginoon sa buhay natin, kung siya'y kumakatok, hallelujah, on what condition did you let Him in? Dapat alam din natin ang reason kung bakit natin tatanggapin ang ating Panginoon. Did you let Him in did you let Him in just to save you from hell? Gusto mo bang tanggapin siya upang iligtas ka lamang sa tiyak na kapahamakan? Yung ba ang purpose mo kung bakit mo tatanggapin ang Panginoon? Para matiyak mo lamang na hindi ka pupunta sa impyerno? Yun lang ba ang reason?
Or did you let Him in to be your Lord? O papapasukin mo siya para totoong maging Panginoon ng iyong buhay? Remember, sabi niya, now there's quite a difference. May pagkakaiba yun, mga kapatid. Hallelujah. Ang tanggapin mo lamang ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Ayaw mo lang mapunta sa impyerno. And then ayaw mo siyang maging Panginoon. Gusto mo lamang maligtas and yet ayaw mong gawin siyang Panginoon ng buhay mo. Praise God. At si Brother Branham ay nag-kwento, nag-example siya. Sabi niya sa message na, behold, I stand at the door and knock. What if I come to your house and knock? Kung halimbawang pupunta ako sa inyong bahay at ako'y kakatok sa inyong pintuan at magbubukas ka at sasabihin niyo, Brother Branham, come in. Pasok ka, Brother Branham. And I walk into your house at papasok nga ako at sasabihin mo, Brother Branham, you are welcome at my house. At pag sinabi, pasok ka, Brad. Welcome na welcome ka dito sa bahay ko. Why? I feel at home. At sabi niya, then, pag ganun ang bati sa akin, madadama ko nga at feel at home nga ako dahil sa kanyang sinabi. I go over, if I was hungry, I get the ice box and make me a sandwich. At sinabi niya, feel at home. At pag ako'y nagutom, pupuntahan ko lang yung ref. Kukuha ko ng inumin, gagawa kong sandwich. And if I felt like I was a little tired at kung ako'y pagod, tatanggalin ko lang sapatos ko at hihigaan ko yung kama. At kakainin yung sandwich. And just feel at home, I take your word for it. Ganun daw ang pagtanggap, hallelujah, sa ating Panginoon. Dapat feel at home. Dapat may control. But if I went to your house, or you come to my house, and you knock at my door, and I let you in, but I said, it's all right, sir. At halimbawa naman, ikaw ang magpunta sa aming bahay, sabi niya. At kumatok ka at sasabihin, okay, pasok ka. Pasok ka lang, sir. Pero diyan ka lang. Pasok ka sa bahay ko, pero diyan ka lang. Hanggang diyan ka lang, sabi niya. Tayo ka lang diyan. Praise God. Now, sabi niya, that's the way too many Christians today let Jesus in. Sabi niya, they don't want to go to hell, but they're afraid to let Him be Lord. Sabi niya, yun ang problema ngayon ng marami. Sabi niya, it's the same thing na pinisko sa mga young people last time, hallelujah, about having our Lord Jesus Christ as personal Savior and Lord, hallelujah. Gusto nilang maligtas sa impyerno, pero ayaw nilang tanggapin siya bilang Panginoon. Kasi pag Panginoon, sabi niya, Lord is rulership to take over everything. Pag tinanggap mo siya, ibig sabihin, siya na ang ruler ng buhay mo. Siya ang magkokontrol sa'yo. Yung sinasabi ni Brother Branham, papapasukin, hallelujah. At sasabihin, o sige, pasok ka, diyan ka lang. Huwag kang papasok sa mga kwarto nitong bahay namin. At nalala niyo yung kwento ni Brother Branham tungkol sa door indoors. Sabi niya, okay, pasok ka sa bahay na, pero diyan ka lang. Huwag mong papasukin ng pintuan ko, ng private life ko. Sabi niya, pasok ka lang. Huwag mong pakialaman yung mga bisyo ko. Huwag mong buksan. Huwag mong pakialaman yung pagigimik ko. Huwag mong pakialaman yung mga ginagawa ko, hallelujah, na maaring ayaw mo, hallelujah. You see, mga kapatid, yun ang sinasabi ng ating Panginoon, hallelujah. Lord is rulership.
Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon, dapat totoong ipapaubaya mo ang buong buhay mo. Lahat ng parte ng buhay natin. Bubuksan mo ang pinto ng private life. Bubuksan mo ang pinto ng pride. Bubuksan mo ang pinto, sabi ni Maria, ng iyong mga mata. Hayaan mo ang Diyos ang kumontrol ng lust of the eyes. Hindi pwedeng kung ano pa rin ang gusto mong nakikita. Yun pa rin ang magpapatuloy ka. It's not lordship. Hindi mo totoong kinukonsider na Panginoon ang ating Diyos. Gusto mo lamang siyang tagapagligtas pero ayaw mo siyang maging Panginoon ng buhay mo. And to govern you, kung gusto mo siyang maging Panginoon, hayaan mo siyang mag-govern ng buhay mo. And to take full possession of everything, hallelujah, you are, that's the way He wants to come in. Sabi niya, at yun, hallelujah, yun ang gusto ng Diyos, hallelujah. Take full possession of everything you are. Sabi niya, kung sino ka, gusto niyang kontrolin ang kabuuan ng buhay mo. That's the real lordship ng ating Panginoon sa buhay natin. Sabi niya, binanggit pa niya, inulit niya, sabi niya, if you invited me into your house, I'd feel like I was welcome. If I come into your house, you say, come in, Brother Branham, just make yourself at home. Why I believe you meant that I go down to the refrigerator and get me some cheese and some bologna and some onions and some rye bread. And I'd make me a great sandwich and take off my shoes, lay down across the bed and eat it. I feel like I was home if you told me to come in. That's the way we got to let Jesus in so He can just take control. Dapat ganun daw pagpapasok natin ng Panginoon sa buhay natin. Siya ang totoong co-control. He wants to be at home with you. Gusto niyang kasama ka lagi. He wants to be welcome. Gusto niyang wini-welcome mo siya. And He wants all you are. At gusto niya ang kabuuan mo ay mapasa ating Panginoon. He wants to be your Lord, and lordship is ownership. He wants to own you. Tandaan niyo mga kapatid, ang lordship is ownership. Dapat, lagi nating maaalala, we are bought with a price. Ang ating Panginoon, binayaran na tayo. Dati ay alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng dyablo. Sabi ni Satanas, di ba siya ang God of this world? Kasi kontrolado niya ang lahat. Even us. Dati ay kontrolado tayo ng kaaway. Hindi lang natin na-realize, hallelujah, siya pala ang Diyos natin. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah, binayaran niya ang ating kasalanan, binayaran niya ang pagkaalipin dito. At ang kanyang pinambayad ay ang kanyang sariling dugo at buhay. Therefore, malapat lamang, dahil siya nagbayad para sa atin, marapat lamang na ibigay natin ng buong buo ang buhay natin sa ating Panginoon. Praise God. Salamat sa Diyos sa gabing ito at nawa ay nakita natin, hallelujah, kung paanong ang Diyos ay tumatawag, patuloy siyang tumatawag sa atin upang tanggapin natin, hallelujah, makasama tayo, hahapong kasama niya. Doon mga kapatid, yun ang ating target, yun ang ating inihintay-hintay, hallelujah, ang makasama natin ang ating Panginoon doon sa wedding supper of the Lamb. Hindi bilang bisita, hallelujah, kundi bilang nobya ng ating Panginoon. At mangyayari lang yon, hallelujah mga kapatid, kung totoong tatanggapin natin siya, hindi lamang bilang tagapagligtas, kundi totoong Panginoon ng ating buhay. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
Hallelujah. Tumayo tayo lahat. At muli natin siyang purihin, awitin natin yung inawit natin kanina. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Hallelujah. That you're returning for. Yes, oh God. Dressed in garments white and wrinkle-free. Yes, Lord. I have no earthly love that I have. Yes, oh God. Thank you, Jesus. You're the one means everything to me. Sing, I will worship you. Yes, oh God. I will bow myself down humbly at your throne, and I will do anything. I will give everything for you alone. I know I am the bride that you're returning. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dressed in garments. Hallelujah. I have no earthly love that I am. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You're the one means everything to me. Yes, oh God. Hallelujah. I will sing. I will worship you. Yes, Lord. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything for you alone. And I will sing. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. I will bow myself down humbly at your throne. Hallelujah. And I will do anything. I will give everything for you alone. And I will do anything. I will give everything for you alone. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa salita mo na hinayaan mong mabuksan sa aming harapan, Panginoon, oh God. At Lord, as you promise, oh God, that whether there are 2 or 3 gathered in your name, you'll be in the midst of them. Lord, we feel your presence, Lord, habang pinapangusap namin ang salitang ito, God. Naniniwala kami, nangusap ka, Panginoon, sa bawat puso sa gabing ito, O God. Even sa mga kapatid namin na nanonood sa live streaming, O God. Hallelujah. Totoong nandyan ka, Panginoon. Hallelujah. At ang invitation, Panginoon, hallelujah, ay patuloy mong ino-offer sa lahat, Panginoon. Bawat isa sa amin, Panginoon, kung meron man kaming mga bagay pa na natitira sa amin, Panginoon, na sumasagka, upang, Lord, Ikaw ang totoong maging Panginoon namin, not just Savior, O God,
But Lord, hallelujah, we want you to rule over us, Panginoon, to govern us, O God, to own us, Panginoon. Gusto namin ikaw ang totoong magmay-ari sa amin, O God. Kontrolin mo, Lord, ang buhay namin. Ang aming kaisipan, Panginoon. Nais naming every moment, Panginoon, ang buhay namin. Just like the Bible said, pray without ceasing, Panginoon. Nang ibig sabihin, naniniwala kami, ikaw ang laging laman ng aming isipan. Even sa aming trabaho, sa bahay, habang kami naglilinis ng tahanan, nag-aalaga ng mga anak, nagtatrabaho, nag-aaral. Bawat yugto ng buhay namin, Panginoon, naway lagi kang bahagi ng buhay namin, Panginoon. We want you to own us, O Lord. Na ikaw na ang totoong nagmamay-ari sa amin. Kinikilala namin, O God, ang pagbubuwis ng iyong buhay, Lord, bilang sakripisyo upang ibayad ang iyong sariling buhay at dugo para sa amin, O God. At Lord, wala kaming merit of anything, Lord, para maging bahagi ng biyayang yan. Ganun pa man, Panginoon, pinili mo kami para maging recipient ng iyong biyaya. That's why we're forever grateful, Lord, sa biyaya mong pinagkaloob sa amin. At tulungan mo kami, Panginoon, na masuklian namin ang iyong biyaya. Na may magawa namin lubusang may paglingkod ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Bawat aspeto nawa ng aming buhay ay nakatuon sa paglilingkod sa iyo. Hayaan mong makilala ka ng maraming tao dahil lamang sa buhay na ilalakad namin sa mundong ito. Kaya agad, sa namin pinagkakatiwala ang lahat. Naway ikaw ang totoong maging Panginoon ng aming buhay. At ikaw nawa ang mapapurihan, Panginoon, sa bawat tagumpay, sa mapagsubok na ibibigay mo sa iyong mga anak. Kaya, O God, salamat sa iyo sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang samot na langin namin sa matamis sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. God bless you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh God. Napakandang paalala sa atin, invitation ng ating Panginoon muli, no? Meron pang room po room. Talaga napakarami pang na pwede nating tanggapin ng ating Panginoon. Habang naghihintay tayo, no? Ito na yung panahon natin para tanggapin natin ating Panginoon. Sabi nga ng Pastor Boy, di ba? Yung invitation ni Lord para sa atin. Para sa atin, no? Marami pa tayong gustong palapitin, mga mahal natin sa buhay. Kaya oras natin, mayroong mensaheng dumating para sa atin. Ikaw, nag-imbitin ng Panginoon para mag-imbita, no? Si Lord, tapos na, ikaw na mag-iimbita ngayon. Sabi niya, the works that you do also. Sabi niya, you must prophesy again. So, itong panahon natin, dumating na yung mensahe, may dumating na yung mensahe, ikaw yung gagamit natin. Bilang nobel ni Kristo, ikaw ang gamitin. Kaya wala tayong takot, Panginoon. Ito, hawak-hawak mo na. Sabi nga ni Pastor Boy, handa na lahat. Tapos na doon sa Calvary. Kaya naniwala ko na bilang nobel ni Kristo, no? Isa ka sa gagamitin ni Lord para hanapin yung huling bini. Maimbitahan siya at magkaroon tayo ng pagkain saro-saro na. Ano yung mensahe? Ano yung pagkain natin? Yung purong mensahe ng salita ng Diyos. Yan ang paghahandaan natin, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, paalala natin bilang nobel ni Kristo, bilang bride. Panahon na para lumabas tayo. Panahon na para isin natin ang mensahe. Kahit bata matanda, ito yung time natin. Hawak-hawak natin yung mensahe. Meron tayong kapangyarihan. Yung receive the Holy Ghost, diba?
meron ka ng kapangyarihan. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, ito yung sinasabi ni Pastor Boy, huwag tayong patumpik-tumpik. Ito yung panahon natin, no? Kahit sino tayo, mga kapatid, meron tayong kapangyarihan para makapag-share ng mensahe. Purihin natin pang hallelujah. Amen. Witin ka natin, I am amazed. Sa biyaya lang tayo, mga kapatid, hallelujah. Witin na, I am amazed, hallelujah. Oh, hallelujah, praise the Lord. Amen. Oh, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, God. Amen. Hallelujah. Amen. No one knew how alone I was feeling, yes. And the emptiness I tried so hard to hide. Though I loved, said my life was fine without you. I was covering up the secret tears I cried. Then one day, yes, someone told me of your mercy, and the love is you in a hill called Calvary. There you died and purchased my redemption, yes. In your broke sin's power, you set my spirit free. I'm amazed, hallelujah, that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I will find pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. It is true. It is true. There have been days when I felt you. Oh, hallelujah. Lord, you know the many times I got astray. But I learned your love is stronger than my weakness, and your ear is softened every time I pray. No one else has ever cared for me like you. Hallelujah. Other friends could never be as close to me. Yes, hallelujah. I'm not afraid to face the problems of tomorrow, knowing you are everything I ever need. Hallelujah. And I'm amazed that you love me. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. I'm amazed, hallelujah. I'm amazed, glory, that you love me, yes. I'm amazed how you care. Through your precious blood, I found pardon, and my sins are washed. They're all washed away. All my
salamat sa Messiah. Salamat sa Messiah. Thank you, Jesus. Salamat muli. Pinukuha ating mga panampalataya. Thank you, Lord. Tayo'y maupanandali, mga kapatid. Dadako po tayo sa pagbibigayan. Gawin natin the windows of heaven are open. Windows of heaven are open. Blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart. Lord Jesus, make everything right. I give Him my old tattered garment, and He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Once again, the windows of heaven. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart. Lord Jesus makes everything right. I give Him my old tattered garment. Give me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Hallelujah. So, sa pagtatapos pa natin, nais kong tawagan si Brother Jojo. Brother Jojo. Jojo, si Brother Jojo. Amen. Tayo po lahat ay minsan pang tumayo sa panghuling panalangin. Lord, salamat Panginoon sa Thank you. pagkakataong ito, Panginoon. Totoong pinatibay mo ang aming pananampalataya, Panginoon. Sapat ang iyong salita, Panginoon, O God, at kahit ang bata ay maunawaan ang mga bagay na ito. Hallelujah. Lord, binuksan mo ang dakilang gawa mo ng kaligtasan, Lord God, at ito ay binigay mo para sa lahat. Hallelujah. Pero ilan lang ang tumalima, Panginoon, at ang mga buhay namin na nagpapatotoo nito. Alright. Salamat sa paggawa mo sa Panginoon sa amin. Simula nung kami unang tawagin mo, Panginoon, O God. At hanggang sa ngayon, O God, nariyan yung mga pagpalang kamay upang kami ay ingatan, Panginoon. Kung kami ay natutumba, kung kami ay nasusubaso, Panginoon, nariyan ka upang kami itayo. Lord, salamat po sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, pag-iingat para sa amin. At ang biyayang ito ay sa amin mga anak, at sa lahat ng iyong tatawagin, O God. Lord, kami ay tanda sa araw na ito, Panginoon, Yes. ng iyong kaligtasan. Hallelujah. Lord, ang buhay namin ay patotoo sa Amen. henerasyong ito, Panginoon. Yes. Hallelujah. Na meron kang pinili, Panginoon, at meron kang itinalaga. Alright. That's true. Hindi sa mabuting gawa, Panginoon, hindi sa anumang pagpapagal, hindi naman sa anong sakripisyong meron kami, kundi sa gawa mo sa krus, Panginoon. Amen. Hallelujah. Tinapos mo sa krus, Lord, ang mga bagay na dapat, O God. At ang kailangan lang namin, Panginoon, kami ay humakbang papunta roon. O God, at ang kinin ng mga bagay na ito para sa Amen. amin. Hallelujah. Lord, salamat po sa aming kapatid, Pastor Boy, na ginamit Yes. mo. O God, pagpalain mo siya at magamit pa ng marami. Yes, Lord. Ang kanyang tahanan, Panginoon, O God, ay patibayin mo, Panginoon. O God, at bigyan mo siya ng kalusugan. O God, at Lord, kagaya rin namin, Lord, tao rin siya na nahihirapan, Panginoon. Kaya dinadalangin namin siya, tinataas sa iyo. Ganoon din ang lahat ng mga narito, Panginoon. May mga kanya-kanya kaming dalahin, Panginoon. Ito'y gabi ng aming panalangin. Lord, marahil ang ilan dito ay may mga petisyon tungkol sa hanap buhay. May mga dalahin tungkol sa mga relasyon, Panginoon. Yes, God. Mga kabigatan, Panginoon, sa mga problemang pinansyal. Pero sa lapat ng iyong salita, Panginoon, tutugunin mo at tinugon mo na, Panginoon, ang mga bagay nito. Lord, salamat po sa iyong kasagutan, Panginoon, O God. At Thank you, Lord. patuloy kami. Instrumentuhin mo bawat isa sa Yes, amin. Lord. Lord God, ang Hallelujah. bawat bata, bawat matanda, Yes. kababaihan, Panginoon, kalalakihan, Panginoon,
ang mga elders ng ang iglesia nito, Yes. Panginoon. O God, gamitin mo ng mainam para sa iyong kalwalatian. Lord God, muli at sa mga aming mga munting salapi na naidulog, Panginoon, magamit ito sa iyong kalooban. Yes, po. Magamit ito, Panginoon, maabot ang sino man na nais mo, O God. At muli, ang aming gawain ito ay maging kalwalatian sa iyo. Pasasalamat muli at pagsamba at ito ang dalangin namin sa matamis na pangalan aming mangingibig sa aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Hallelujah. Tapos ng gawain, tayo po yung magkamayan. Awitin natin ang Hear the Invitation. Come to the feast habang nakakamayan tayo. God bless you. Whosoever will praise God for salvation, or whosoever will, all things are written. Come to the feast, come for the door is open wide. Lean at what it